Maaaring baligtarin ang sinabi ng nobelisang Charles Dickens para sa ating kasalukuyang kondisyon. It was the worst of times, it was the best of times. It was the age of foolishness, it was the age of wisdom. Ang Likhaan University of the Philippines Institute of Creative Writing ay naglalabas ng webinars para sa patuloy na diskusyon ng usaping malikhaing pagsulat, panitikan at kultura sa kondisyon ng COVID-19 pandemic. Meron tatlong webinars ito, ang Panayam Lecture Series, mga serye ng usapan hinggil sa craft at politics of writing sa pandemiko, ang ganap o serye ng literary readings, at ang Interdisciplinary Book Forum, ang talakayan ng isang bagong libro ng UP Press ng mga panelists mula sa iba't ibang disiplina. Kasama ang Filipiniana Archive o online book sharing platform para patuloy na makapagbasa sa pandemiko, ang webinars ay patunay sa pangangailangang magpatuloy ang panitikan at panulat na Filipino, lalo na sa panahon ng pandemiko, na ang panitikan ay esensyal at vital na gawain, lalo na sa panahon ng pandemiko. Nanguna ang likhaan sa pamamagitan ng website ito, ang panitikan.ph, para ang kanyang mga aktibidad ay mayroong online output. Sa ilalim ng programang Literature for Social Development, maaaring tignan ang mga dokumento, proceedings at video ng UP National Writers Workshop, ng Amelia La Peña Bonifacio Basic Writing Workshop, ng mga dokumentaryo ng senior writers ng bansa sa Akdang Buhay, ng Gemino Abad Seminar Workshop for the Teaching of Creative Writing, ng Saling Panitik, Bienvenido Lumbera Seminar Workshop for Translation, ng Madrigal Gonzalez First Book Award, ang Likhaan o Journal of Contemporary Philippine Writing, at ang Interdisciplinary Book Forum. Maaari rin makapagpasa ang mga manunulat ng kanilang biography at sample works para sa author section. Inaasahan naming maging mahalagang tulong din ang webinars at website ng Likhaan sa mga guro, estudyante at nagmamahal sa panitikang Filipino. Sinasabing writers write in retrospect, kung kailan tapos na ang trauma, kung saan may nilay na sa naganap. Pero meron din sa ating panitikan ng mga manunulat na nagsulat ng ATM o At the Moment, ang Florante at Laura bilang proto-komentaryo at ang mga nobela ni Rizal bilang direktang pagsasakdal sa kolonyalismong Kastila, ang mga sarswelisa ng Tagalog seditious plays laban sa kolonyalismong Amerikano, ang mga manunulat ng literature of circumvention, protest at underground writings sa panahon ng diktaduryang Marcos ang ilang halimbawa. Ano pa man ang desisyon ng mga manunulat, ang mga programang online ng Likhaan ay patuloy na magiging lunsaran ng mga talakayan at panitikan testamento ng ating panahon at pagdanas sa pandemiko. Mabuhay ang panitikang Filipino, mabuhay ang manunulat na saksi at tagaulat ng ating panahon. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po uli si Vlad Gonzalez. Bahagi po ako ng UP Institute of Creative Writing at ang pinapanood po natin ngayon ay ang Panayam sa Panitikan sa Panahon ng Pandemya. Ito po ang ating ikaapat na episode nitong panayam na ihinanda at inorganisa ng UP Institute of Creative Writing upang talakayin ang mga isyong may kaugnayan sa pagsusulat, pagbabasa sa panahon ng COVID-19 na hanggang ngayon nga po ay mayroon na. Isa sa mga nakaplano na noon pa lang sa seryeng ito ay pagtalakay sa proseso ng paano mo isusulat o ikukwento ang mga usapin ng trauma. At may mga kasama po tayo na mula sa UP Institute of Creative Writing na makakatulong natin sa talakayang ito. Bagaman, ayun nga po, bilang isang live show, meron po tayong mga technical na hamon at sisikapin nating lutasin ito habang umaandar ang ating programa. Sa ngayon po, papasok natin ang mga kasama natin sa ating palatuntunan ngayong hapon. Ayan po, may missing pa nga pong iba. Mamaya po papakilala natin sila ng isa-isa. Sa ngayon po, abang hinintay natin makapasok si Professor Ana Sanchez na pabalik ngayon. Mahina yung internet dahil nga po may mga ginagawa at kung saan-saan mga bagay. Pakilala po muna natin ng ilan sa mga kasama natin na ito ngayon. Una po, nariyan po si Professor Charlson Ong. Charlson Ong had published 4 collections of short fiction and teen novels, including Of That Other Country We Now Speak and Banyaga, A Song of War.
He has also co-written, produced, and directed the movie Tana Bata's Wife. Mamaya po mapapakinggan natin ang sasabihin ni Professor Charleston Ong. Maraming salamat po. Magandang hapon, Sir Charleston. Susunod po nating, sandali lang po, tayo po ay magpapasok ng isang kasama, kaya po lalabas. Ayan kaming apat na humaharap sa hamon ng internet. Ngayon po, nakabalik na. Magandang hapon, Ma'am Ana Sanchez. Na ito po siya. Ana Felicia Sanchez is the author of the fiction collections How to Pacify a Distraught Infant and the forthcoming Pics or It Didn't Happen, both with UP Press. Hello. She writes fiction and non-fiction and teaches literature and creative writing under the Department of English and Comparative Literature in UP Diliman. Hi, Ma'am Ana. Nagkakarinigan ba tayo? Ayan, sana may okay bang ating audio, Ma'am Ana? Ay, hindi marinig. May konting hello, delay po. narinig mo ako. Hello. Ayan, so nagkakarinigan, may konting delay, ilalaban po natin yan. Mamaya Ewan ko, magsasalita si malalaman Ma'am. natin mamaya. Narinig Malalaman mamaya. kita, hindi ko alam kung maririnig ako later. Okay, sige, yan. Laban natin. Pero sa ngayon, pakilala Copy. muna natin si pangatlong tagapagsalita at ang pangatlong tagapagsalita. Pero may mga buwabati muna pala. Ayan, mga Ma'am Jeannie, pengi daw na mabilis na internet para makaya namin tong forum na ito. Susunod po, Ramon Guillermo, kilala po natin siya bilang Sir Bome, and Ramon Guillermo is practicing translator and novelist as well as a professor at the Center for International Studies at the University of the Philippines, Diliman. Siya rin po ay may isang posisyon na importante sa universidad bilang faculty regent. At baka mamaya makapagkwento rin siya ng paano kaya naproproseso ang trauma sa antas ng pagiging guro, mag-aaral, bahagi ng akademikong komunidad sa loob ng UP. Ayun nga po, naputulan na naman po ang aming isang kasama. Mamaya po, sana makabalik si Ma'am Ana. Kapag hindi, gagawa namin ng paraan kung paano niya mabahagi ang kanyang pananalita. Gusto ko lang i-share na dahil nga po kasama natin si Faculty Regent Ramon Guillermo, suot ko ang aking puting polo na kamukha ng mga kamiting niya minsan sa Board of Regents. Para naman po tayo ay nasa tema. Ngayon po, gaya na nabanggit, processing trauma through writing ang ating pong paksa at importante na maipaunawa at matimbang din natin ang iba't ibang antas ng trauma sa loob ng COVID-19. Nariyan po syempre yung mga physical na trauma, mga physical na injury at sakit na maaaring dahil nga po sa mga aksidente. May mga kaso po tayo nung quarantine na may mga aktual na nabugbog at nagkaroon ng physical trauma dahil lumalabag daw sa mga batas ng quarantine. So baka matalakay natin iyan. Nariyan ang mga klase ng sakit at siguro mga bagahe na nasa panloob, nasa isip, nasa damdamin na dulot ng matagal na pagkakakulong sa bahay at minsan literal na pagkakakulong sa piitan dahil nga sa hindi pantay na pagtrato sa mga lumalabag sa batas na pinapairal sa panahon ng quarantine. Mga suliranin na may kaugnayan sa kawalan ng pondo, pagkawalan ng trabaho. Lahat po ito ay inaasahan nating matatalakay ng ating mga kasama ngayong araw. Gaya ng dati, ang takbo ng PAN ay may 8 hanggang 10 minuto para magkwento ang ating mga kasama at pagkatapos ito meron tayong malayang talakayan. Kaya mahalaga na yung mga tao nasa comments section ng ating live feed sa likhaan at sa panitikan.ph ay makapag-ambag ng inyong mga komento. Ganon din ang mga tanong. At nagpapasalamat din tayo sa mga kasama nating tanggapan gaya ng National Commission for Culture and the Arts, particular yung National Council for Literary Arts at yung mga kasama natin sa Union ng Manunulat sa Pilipinas o UMPIL para sa pagtulong na i-link din itong live feed natin sa kanilang mga Facebook page. So ngayon po, sikapin natin masimulan na. Na ito na pumuli si Ma'am Ana. Siguro habang fresh pa ang kanyang internet, pwede po natin pakinggan ang babasahin sa atin ni Professor Ana Sanchez. Sige po, Ma'am Ana, pwede na po kayong magbahagi ng inyong piyesa para dito sa ating mga nanonood. Yes po, Ma'am Ana. Narinig mo ako, Ana?
Ayan po, sige. May babasahin sa atin si Ana sa pagkakaalam ko. So, pakinggan natin. Ito na po siya. Okay, sige. Um, okay, sorry kung mapuputol ha. I wrote something just to prepare. Okay, so on processing trauma through writing. My brain has been in survival mode. Medyo medyo may delay. Apo, go lang, narinig ka namin. Clear po yung audio nyo. So, Naririnig okay ba? lang. Yes, malinaw po, malinaw. Tuloy lang. Hello, naririnig ako? Yes. Okay po, I'm okay here. siya. Okay, my brain has been in survival mode since the pandemic began, especially during those first couple of months. Survival mode meant that my brain fixated on the answer to 3 questions and only these 3. When is the best time to get groceries? Am I back on? Yes po, okay lang po. So when is the best time to get groceries? Are my parents and daughters... Okay. All right. Tuloy lang Kevs. All right. So 1, when is the best time to get groceries? 2, are my parents and daughters safe in my parents' house? And 3, do I have enough cat food and kitty litter? Honestly, anything else that wasn't related to those 3, like work emails, calls for manuscript submissions, announcements about webinars, my brain literally could not comprehend. In fact, I don't even remember the month of April. I'm not sure I want to remember. This is the context of our collective trauma. There is no national government we can rely on. Ineffective drug war tactics are used to police vulnerable citizens. Winston Ragas, former military man PTSD, shot to death by the police. The state cracking down on critics and media outlets, the terror bill, red tagging, corruption, and misuse of funds, despite the fact that almost half of the Philippines' adult labor force was jobless by July this year. The fear of having to go to hospitals, illness and death everywhere. Gilad Hirschberger, in the article Collective Trauma and the Social Construction of Meaning, cites a couple of distinctions between individual trauma and collective trauma. To quote, just as trauma at the individual level shatters assumptive worldviews about oneself and one's position in the world, so does collective trauma transform the way survivors perceive the world and understand the relationship between their group and other groups. And another distinction from sociologist Kai Erikson, by individual trauma, I mean a blow to the psyche that breaks through one's defenses so suddenly and with such brutal force that one cannot react to it effectively. By collective trauma, on the other hand, I mean a blow to the basic tissues of social life that damages the bonds attaching people together and impairs the prevailing sense of communality. End quote. The very nature of trauma is that we feel we've lost control, that we are powerless. And collectively, systematically, this is the phrase acute and chronic at play, the vulnerable becoming more vulnerable. So we turn to writing and we form narratives in order to make sense of what, how, and why things happened. In many ways, collective trauma is easier to write about than individual trauma because the material and epistemic violence is shared. With individual trauma, we don't know if we're allowed to share. The shame is intense. We think that our stories don't matter. For example, my individual trauma is magnified by the fact that I am solo parenting a child with disabilities who has to spend most of each week in my parents' house because I struggle with psychiatric disabilities. Furthermore, I live alone in a small rental where several rescued cats provide both comfort and heartbreak, in a space cramped with decades worth of clutter and memories of a marriage that had fallen apart. For over a month into the pandemic, my kid lived exclusively at my parents' house because I regularly went on grocery runs, and I could only see her through a screen door when I was dropping off my parents' groceries. When I did enter their house, I hesitated to even sit beside her.
because I was so worried I'd carry the virus and infect her and my immunocompromised parents. When my daughter began online classes, I found myself having to learn all of these learning management systems, not including those that I would be using for my own classes. Even now, between work and everything else, I'm too anxious to sleep for more than 5 hours, too exhausted to do any writing for myself. Once this summer, I read news in some random website about a guy who killed himself after weeks of quarantining alone in his house. And I thought, I had a dark time between December 2013 until 2017, and I have spent the year since trying to heal, but the ideations, suicidal ideations, return, especially when you don't really know how to explain to your employers that you are on the verge of breaking. There is no strong structural, psychosocial, and socioeconomic support for mental health. Have you seen what they did to Winston Ragas? Have you seen the conditions in the National Center for Mental Health? December 2013, 24 hours after I learned that a close writer friend had just died, I had to show up for committee work even though all I could do that day was sweep in the hallways of the faculty center. I did that for around a month. I tried to teach and in one workshop class ended up writing on the board, "My heart is broken," and I had never written a truer sentence. The readings I recommended for my classes were filled with death, and at some point, a student set me aside after class to pray over me. I can laugh about that now, in the same way I have been able to laugh about the absurdity of the last straw for that moment in September 2014 when I decided I should kill myself. But I still can't laugh at the trauma of the moment itself, because after realizing I wanted desperately to stay alive, for weeks afterward, I hid away all box cutters, scissors, kitchen knives, even ball pens, anything sharp, and I was extra conscious when crossing the street. You can feel trauma in your bones, and my fingers tremble even now when I recall it. The trauma crawls out and reaches your fingertips because if it stays in your brain, both your brain and body will break. So I write. Writing for me has always been a need, even as it always has been a luxury given my financial circumstances. I chose work over my daughter and her special needs so many times that I think I wrote my first fiction collection, which has a lot about sex and reproduction, because of motherhood. My nonfiction, on the other hand, has been about parenting a child with disabilities as much as it's about my own disabilities. I am still traumatized by my child's diagnosis, not the disabilities, let me emphasize, but the act of diagnosis, specifically the way it felt when the doctor measured my child's quirks and labeled them pathologies, reduced into delays and impairments. And it is a trauma I relive every time we go out and people stare at her or when they look at me with pity and ask, "Bakit siya nagkaganyan?" I always want to scream at them, "What the F, you assholes? I had a great pregnancy and my child is a lovely person who, as far as I can tell, is having a happy childhood." Another trauma, seeing animals suffer and die. Back in college, I wrote the short story Frog Leap for a workshop class because a biology classmate had not properly paralyzed a frog before cutting it open. And toward the end of my dark time in 2017, I wrote a speculative story, The Strangest Eyes, because despite vet care, I had lost so many kittens to outbreaks of diseases. And to this day, I keep writing about the faculty center fire that erased my newly furnished office and 20 years' worth of my inherited and hard-earned books, comics, and anime collections. And I keep writing about the kittens who had died and my friend who had died. And I write versions of these losses again and again, because whether the trauma is personal or collective, whether it is acute trauma like sexual assault, or it is repetitive like chemo treatment, or historical and intergenerational like martial law, that is what trauma does. It renders you powerless. It forces you to tell the same story over and over again in different ways until someday, hopefully, you get it right. How do you write about trauma when the trauma is alive and well, breathing inside you, threatening to suffocate you from inside out? First, you need to regain your own breathing, to take your time. Grieve but live, first and foremost. But you may need eventually to let it out, and it will not be easy. You will have to overcome your shame. You must be shameless. You will have to believe in your value as a human being, that you can give your story value. In writing about something traumatic, you must confront it, and you will have to find its place outside you will have to find its place outside of yourself, just as a fictional protagonist confronts the central conflict in a good short story. For me, it is easier to write trauma through the obliqueness of fiction.
I might try anyway, but in general, there's a rush as the fictional world comes alive. And in fact, I find it weird when friends tell me my short stories are sad. I'm like, what? Conflicts are confronted and resolved. Those are happy endings. But with nonfiction, oh boy, put on your seatbelts because it is going to suck. It is going to hurt. If you are trying to write honestly, you are going to relive every moment, every messed up moment of pain. And the thing is, you don't have to. Your mental health, your life, is more important than your writing. And you don't have to write right now. You can pursue your dreams, be with your loved ones, relieve your brain of the terrible mental anguish. But if you are like me, and the terrifying absurdity of the trauma remains, if you don't want to keep things buried where they might find other ways to explode and destroy you and your loved ones, you will have to take a deep breath, strap yourself in, and give yourself permission to write. That's it. Maraming salamat, Ana, sa iyong pagbabahagi. At mamaya, yung ating mga kasama na nanonood at nakikinig ay maaring magbato ng mga tanaw nila tungkol doon sa nabahagi ni Ana sa mga naikwento niya. Pero ako, sa kanyang pagbabahagi, nakakaugnay ako doon sa sinabi niya tungkol sa minsan kapag usapin ng trauma ang tinatangkang ikwento, may tendensiya tayo na maging parang paulit-ulit, at least doon sa ibang mga nakikinig o nagbabasa sa atin. Minsan may komento sa atin na ano ba naman tong binabahagi mo, nasabi mo na ito dati, nabahagi mo na ito dati, at maganda yung kanyang sinabi tungkol sa maaring nagkukwento tayo ng mga bagay na paulit-ulit kasi meron tayong pakiramdam o pakiwari na may lihis, may hindi tama sa ating mundo, sa ating sarili, sa ating komunidad, sa kasalukuyan. At sa pagtatangkang buhayin ng paulit-ulit ang mga karanasan sa anyo ng pagkukwento, pagsusulat, na iwawasto natin ang iniisip nating mga mali. Pero kasabay nun, totoong may hamon na hindi naman ito ang pinakamadaling proseso ng pagwawasto ng ating mundo. Binubuno natin ang sariling pagod, ang sariling takot, ang sariling mga duda. At isang nagpapatuloy na pakikipaglaban sa sariling pagod at mga duda at doon sa responsibilidad din natin na ihayag ang pinakamasakit na katotohanan dahil lang sa ito ay totoo at maaaring totoo rin para sa iba. At sa pagsasabi ng totoo, gaano man kasakit, maaaring mawasto yung mga mali, gaya na nabanggit ni Ana. So mamaya, puntahan din natin pa kung meron pa tayo nais iba to sa ating tagapagsalita. Sa ngayon po, pagkakataon na para mapakinggan ang nais ibahagi na ating ikalawang tagapagsalita. Pinali ko na sa stream si Sir Charleston kasi siya po ang magsasalita kasunod. Pakinggan po natin ang ibabahagi ni Professor Charles Noong tungkol sa usapin ng writing at trauma. Sige po, Sir Charleston. Pwede na po kayo magbahagi sa ating mga kasama. Narinig ako? Okay na, sir. Yes po. Okay naman po, audio. Isa sa paborito kong short story, contemporary American stories. At dalas kong tinuturo sa klase. At puro alam ni Ana to, ang abutan. Yung Management of Grief ni Bharati Mukherjee. Doon sa kwento na yun, it's set in Toronto, no? So yung mga Indian Canadians, they're gathered in the house of Shaila, who's the main character. Dahil may plane na galing from India na nawala, no? So apparently sumabog. Ang background nito yung conflict nung 80s na between the Sikh and the Hindus, no, that led to the assassination of Indira Gandhi. So they're gathered there, kasi yung mga pamilya nila nandun sa plane. And so they're figuring out what happened. Obviously may terrorism involved. So ang main character si Shaila, siya yung point of view niya, no? Kasi siya yung pinaka-restrained, parang siya yung pinaka-westernized in a sense, no? So dahil yun ang tingin ng mga Canadian sa kanya, she was asked to be the interpreter. Parang siya yung bridge between the Indians and the government, no? Yung social worker. Dahil kailangan niya explain, let's say may isang couple, matandang couple na Sikh na they refuse to sign
yung death certificate. So hindi mapupunta sa kanila yung benefits ng anak nila na naging victim. Sabi nila, it's our duty as parents to hope. Hindi pwede, no? So anyway, and then si Shyla gives up, no? Hindi na pwedeng, she cannot bridge this difference, no? So they go to Ireland to find the corpses, and then Shyla goes back to Kolkata, goes on ashram, may vision siya ng asawa niya na, no, you have to go back and carry on what we started. Yun lang, no? So parang may spiritual vision. So she goes back to Canada, and then she writes her parliamentarian. In the end, parang she becomes involved with some people, and then she's in a park, may package ang dala, and then she hears a parang voice ng asawa niya na go on, di ba? Go on. And then so she leaves the package and walks away. So parang ano siya, yung stages of grief, di ba? Yung from denial to bargaining to finally acceptance. So yun ang reading ko. My initial readings were, ganun. I like the story, the story that was good to teach. And then in 2000, this was before the 9/11. No? Ang problema nun was yung Y2K. I was a writer in residence sa NUS, the National University. So they asked me to teach a course, a class, no, in creative writing. So I used that story. And then after may isang estudyante na Malaysian, no, but hindi siya Malay. She was more Indian, Iranian. She was very disturbed. Sabi niya, but sir, that's a very dark ending, di ba? So nabigla ako. Because I always thought it was affirmative, di ba? Moving on, and then your grief, managing the... Then sabi niya, hindi, but it's a very dark ending kasi ano yung package, di ba? At sino yung mga kinakausap niya, suddenly he's communicating with some people, leaving something in the park. So at that time, wala pa tayong masyadong consciousness about mga packages na ganyan, di ba? So sabi, it's a very dark ending. So natauhan ako, sabi ko, totoo nga, there is that reading. And I think then, and it struck me, I went back to the structure of the story, na kung circular siya, it starts with the bombing, it should end with the bombing. So it's quite possible that that's one of the readings that was intended, in fact, by the writer. But I missed it. Coming from my background, na at the time, wala pang masyadong about packages and all that, hindi ko nakita. Diba? I saw the affirmative side of it and all that, the healing. I did not see the other side of it. And it took someone from, I guess, a different perspective, no? Probably a different culture, na makita. There's this other possibility. So you bring into the story what you are, what you want to see. And it's all possible, no? And it's not about the logic, may logic ba to? Because it's not logical, it's trauma. So ostensibly, she was, the character was handling it very well, very restrained. Pero maaring, yun na lang ang, siya mismo ay, because pag trauma, the only way you can survive is to not be a victim, diba? To empower yourself. And that empowerment can come in any form. So it's very likely that that's one of the, really, it's very ambiguous, but it's part of it enriches the story actually. So when I got back, so tinuturo ko pa rin sa klase. Then nung una, so ngayon, tinatanong ko na dun sa estudyante. Sabi ko, anong tingin dun sa ending? Is it affirmative or hindi? So nung una, this was in the 2000s, parang most students will still see na it's mas positive pa rin, most of the students nakikita. This was before 9/11. Then, dahan-dahan,
And then I had to bring up the possibility. Sabi ko, ano yung package? Ano, di ba? We always say sa fiction, it has to be sa literal level, kailangan mag-work muna. So, ano yung ambiguity? Bakit? Well, ano yung package? Bakit? Umalis na lang, umakit na lang siya with that voice in her head. And then through the years, wala naman akong empirical evidence dito. Parang papansin ko lang, pag tinatanong ko yun, more and more, nakikita na nung, may mga, kasi this is the first time they read the story, no, mga bata. And mas marami na ang nakakakita nung possibility na yon. As the years go by, with all, issues natin, security issues and all that. And all the side guys, the movies about terrorism. So ngayon I don't have to later I didn't have to bring it up, parang nakikita na nila yung side na yun, yung possibility. So the grief cannot really be managed, in any way. It's trauma, and trauma needs empowerment for the victim. Breaking Bad, sa tagal ng lockdown ay napanood ko na lahat sa Netflix. So ganun, di ba, yung Breaking Bad na may trauma siya, cancer, and then he decides he will be the man, and then of course it ends badly after 5 seasons. But yun. So trauma yun, you also need, depende rin sa kung anong dala mo, sa isang pyesa. Trauma usually malaki. There's the thing that happens in the world, and then there's the individual trauma. Ang malaking trauma na usual na yung trope dala sa literature, sa Western literature, for instance, is the Holocaust. And then you have all these, you have the Diary of Anne Frank, you have Elie Wiesel, and then you have the movies, Schindler's List, and all of that. And naman, you have the Palestinians. Na konti pa lang, pero it's beginning because they were dispossessed of their own land as a result of Holocaust. And then sa America, because we have marami tayong influence sa American writing din, cinema, the big cultural trauma nila ay, let's say, the genocide of the Native Americans. Isa, one of the Black Elk, one of the things I'm reading. Black Elk was a Sioux healer, a shaman. He was in Little Bighorn, but eventually he converted. He became a Christian preacher because he believed finally that was the only way he could save his people becoming Christian by assuming their God. And then there's slavery, all the trauma of slavery and all the books and the cinema about it. Ngayon, bumabalik na naman siya. Toni Morrison, and then now you have the Black Lives Movement, right? It's still there. And America is going through it again. Of course, there's the Vietnam War. Yung mga Apocalypse Now. Saka, now, you have the Vietnamese Americans, those who came to America as children, refugees. Like itong the sympathizer. Yeah. He was here a few years ago. So, yun naman ng trauma nila na cultural dislocation, growing up in a place that was actually very often hostile. And then, of course, 9/11. All the literature that came out of that also. Ano ba? Sa atin, of course, being a post-colony, our big trauma is colonization. I'm not sure if we have dealt with that as much as we needed to, as we have to.
For instance, yung Filipino-American War is not so much in the consciousness of people. In fact, it took an American, John Sayles, come here and do Amigo. We had maybe Virgin Forest, pero very, very, hindi very limited yung natin. And then the Second World War, I remember yung People in the War by the late Hilda Cordero Fernando. It's a very good story, and then, but in fact, it has this Sophie's Choice moment. But I think I remember her saying it wasn't autobiographical. No? She was saying they were safely ensconced somewhere in Malabon during the war, but she heard all these stories, and so that's the power of the writer, transform it into art without seeing the dawn. Although I have to admit I've never read the book. So even the Second World War, I don't think we have dealt much with it. You know? And then, of course, martial law, the martial law years, yung dekada 60, and there are some works on martial law. Not enough, I think. And then sa underground, no, yung naging purge rin sa left, no? Nagkaroon ng paranoia, and then people suffered the consequences. So you had Suffered Thy Comrades by Bobby Garcia, and yung kay Luwalhati Abreu, yung Agaw Dilim, Agaw Liwanag. It's about a very traumatic phase then ng movement. And then you have of course, the anti-drug campaign, and then the killings, and then we have a number of documentaries now, and also the Bloodlust, no? Yung anthology ni Crip Yuson and Emino Abad. And then that sort of segued into the pandemic, you know, and what we have now. Sa pandemic, I think meron ng ilan na lumabas. Like, in fact, I think there's a launching today online of the book of Rio Alma, Quarantina. Probably hindi pa, it will take some more time before people can process all of this, and it's some have died, some have lost their livelihood, no? So ganun ka yung trauma na yun, and then ABS-CBN, di ba? Yung lahat yan, yung our lives were just what we knew, you know, to be our lives were just changed and cut short and cut. So you know, I think it's still undergoing the processing, and you know, I think that so far is my insights into it. Later na siguro. Okay po. Sige po. Sir Charleston, maraming salamat po sa inyong naibahagi para sa inyong segment na ito sa ating processing trauma. At mukhang base sa sinabi ni Sir Charleston, ni Charleston Ong, angkop nga talaga na ang pamagat ay processing, kasi higit sa produkto, yung mga tula o kwento o dulang lalabas mula sa panahon ng COVID-19, mukhang ang mas nakakaugnay ang mga tao ay dun sa pagiging kulang at pagiging hindi sapat, pagiging nagpapatuloy pa lang nung tangkang unawain lahat ng sakit, lahat ng pasakit, lahat ng bagaheng binigay at binibigay ng kasalukuyang kaligirang ito. Nabanggit kanina, ating actually 4 o'clock mamaya may mga maglalabas ng libro sa NCCA din. Ating papasalamat kami na sa gitna nito ay pinayagan din kami maging bahagi ng Facebook page nila sa live stream sa NCLA at sa Umpil. Maraming salamat po sa inyo. Ayun po, may mga maglalabas ng libro kasi may mga tao na gaya namin, mga manunulat na may panahon para magsulat. At ito yung kanilang paraan, aming paraan para humarap sa trauma. May mga, hindi lang naman sila Ana, sila Charleston, sila Bomen ang nakausap ko tungkol doon sa pagsusulat bilang paglaban sa pagkabaliw na dulot nitong lockdown at iba pa. Marami rin ako nakausap tungkol diyan. Pero kasabay nito may pagkabaliw din
at siguro sa limuot na nararanasan yung mga taong paano sila magsusulat, naligwak nga sila sa trabaho nila, so yun yung kanilang uunahin. Maganda ang pagbanggit ni Charles noong tungkol sa ideya na cultural din ang pagtanggap at pag-unawa sa proseso ng trauma, na para sa mga taong halimbawa na nakaranas ng benepisyo ng mga baka scholarship o mga produkto na galing sa mga kasama natin sa ibang bansa gaya ng Amerika, iba ang appreciation at pagproseso nila sa mga sakit tulad halimbawa ng pagpatay sa isang transsexual na kasama natin sa bansa na pinatay ng isang sundalong Amerikano. Iba ang pagtato dito ng iba't ibang may pinanggagalingan, magkakaiba din sa usapin ng kultura. May binanggit na libro si Charles Ong na dalawang magkaibang tala tungkol doon sa kilusang lihim, at magandang pagbinasa rin natin to, nandun tayo sa tindig na talagang pakikipagtunggali ito sa iba't ibang laban sa ano ang tingin nila sa totoo at kung paano ito nakakatulong sa pagproseso ng mga nawala sa wasto na iwinawasto. So muli, mamaya may time naman para harapin din natin yung mga tanong pa mula sa nabahagi ni Ana at ni Charlson, na ito po naman tayo sa susunod na bahagi sa ating ikatlong tagapagsalita. Yan, naka-on na ang kanyang camera at ready nang magkwento tungkol sa kanyang danas at mga talakay sa pagproseso ng trauma. Bibigay ko na pong ating screen, ang ating virtual na entablado sa ating kasamang si Ramon Guillermo. Magandang hapon, Vlad. Magandang hapon, Charlson, Ana, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Okay ba yung aking sound? Okay naman po, pero pwede pang lakasan ng bagya, sir. Sorry, lapit ko na itong aking iPad na gamit ko. Yan. Yun, napag-utusan ako ni Vlad na discuss ang usapin ng trauma, no, dito sa hapon na ito. At dati ay inakala ko na dulot nga na si Sigmund Freud ang nag-discuss ng isa sa mga kilala ng mga psychologist na nag-discuss ng trauma, ano? Ay nakala ko na konektado ito sa German na trauma. No? Sa German, ang ibig sabihin ng trauma ay panaginip, ano? Usually yung mga salitang German na napupunta sa English, hindi nakakatakot, ano? Samantalang sa German ay normal na salita lang yun, katulad ng angst, ano? Angst sa German ay takot lang, pero sa English ay marami na ibig sabihin nun, ano? Pero ayun pala, ang trauma ay walang kaugnayan sa trauma na German. No? So yung trauma ay ibig sabihin panag-inip, ang trauma ay nangangahulugan ng sugat sa salitang Griego, ano? Na ito ay naipaloob sa wikang Europeo sa pagkakita ng mga Franses, ano? At sugat, no? Sugat ang trauma. Isang sugat na parang napakahirap humilom kung hihilom man. Kaya napakahalaga ng pag-discuss ni Ana kanina, ni Charlson tungkol sa problema ito. Isang sugat na napakahirap humilom ang isang trauma. At bahagi nitong trauma ang usapin ng alaala. No? Kaya nga hindi siya madaling humilom ay dahil nga doon sa alaala. Ulit-ulit yung alaala ng isang trauma. At kapag ikaw ay na-trigger, di ba, tinatawag na trigger, ano, ay babalik yung alaala na yon at maaaring kung napakalalim ng trauma na yon, halimbawa may PTSD yung tao, maaari talagang mawala yung kanyang buong kapaligiran at bumalik siya doon sa parang pag-uulit nung dating nangyari doon sa kanyang alaala. Kaya napakahalaga doon sa trauma yung usapin ng coping. Kung paano pinoproseso ang isang trauma, no? Sa German may magandang salita pa diyan, Bewältigung, ano, pero hindi ko na kailangan discuss yan, no? Pero kung paano pinoproseso yung salitang trauma ngayon, nagka-interest tuloy ako, no? Hindi ko i-discuss dito yung kung paano makakope sa trauma sa pamamagitan ng maproseso ang trauma sa pamamagitan ng pagsulat. Ang una kong naisipan ay kung paano kaya napoproseso ang trauma sa loob ng panitikan, partikular sa ating panitikan. Siyempre, meron akong mga binabalik-balikan ng mga akda para tingnan paano ba pinag-uusapan ng isang bagay katulad ng trauma. So, ang aking napili na tingnan ngayon kung paano pinoproseso ang usapin ng trauma ay yung isang nalalaman nating lahat na nobela kay
Amado Hernandez, yung mga ibong mandaragit, no? Na 1969 sinulat. Nalalaman ng mga nakapagbasa ng mga ibong mandaragit na ang isa sa mga malaking trauma na tinatalakay doon ay ikalawang digmang pandaigdig. Yung pakikipaglaban ng mga Pilipino laban sa mga Hapones. Maliban pa ron, siyempre, yung kolektibo at individual na mga trauma ng panahon ng 50s at saka 60s sa Pilipinas. Kaya ngayon ay gusto kong tingnan natin paano ba na ilalarawan sa nobela bilang isang purpose yung ideya ng alaala sa akda ni Amado Hernandez. Siyempre pwede akong pumili ng iba pang mga akda. Marami akong pwedeng nahugot ng mga iba't ibang mga nobela, kahit maraming nobela kagad ang aking i-discuss. Pero kulang tayo sa oras para gawin pag-aralan kung paano ba pinoproseso ang alaala bilang bahagi ng trauma sa mga akdang pampanitikan na Tagalog, Filipino. So, yung isang napansin ko doon sa akda ni Amado Hernandez ay yung paglalarawan sa alaala bilang isang bagay na tila bumubuhos yung alaala. kapag napukaw ang iyong alaala, ay parang bumubuhos ang mga alaala nito. Parang walang control ang isang tao doon sa pagbuhos ng mga alaala. Halimbawa, dumagat yung pagdagsa ng mga alaala sa mga pangyayaring tinutukoy. Nabanggit pa nga yung nag-uunahan ng mga alaala. Nag-uunahan. Sabay-sabay ng mga alaala. So, napansin nyo rito yung paggamit ng pagdagsa, pag-uunahan, at pagsabay-sabay ng mga alaala. Parang wala tayong control dito sa pagbuhos ng mga alaala sa ating kamalayan. At yung isa pa yung parang hindi natin kontrolado na pagdaan ng mga alaala niya. Meron siyang sentence dito na interesting, ang matinding kapaitan habang nagdaraan sa alaala niya ang mga pangit na anino. Hindi niya mapigilan yung pagdaan sa kanyang alaala ng mga pangit na anino. Siyempre, yung pangit na anino, yung anino doon, yung alaala, at isa pang makita dito, yung alaala ay merong panlasa. May lasa ang alaala, may matamis na alaala, at may mapait na alaala. Siguro iba sa atin, gusto natin yung mga matatamis na alaala lamang yung dumadagsa sa ating kamalayan. Pero sa kasong ito, hindi mapigilan nung panauhin sa nobela yung pagdagsa ng matinding kapaitan ng mga alaala na pangit na anino na dumadaan sa kanyang kaisipan. Ngayon, kabaliktaran nitong pagbuhos ng mga alaala ay nabanggit din ni Amado Hernandez. Di mo sabihin na minsan ay hindi tayo makaalala ng mga bagay na gusto natin matandaan. So dito, pinapaliwanag niya. Hinahalungkat niya sa kanyang alaala. Ito ilang beses ginamit niya mga ito, ipaghalungkat natin sa ating alaala. Ginamit pa niya yung kinakapakapak yung alaala. At hindi ginamit ito ni Amado, pero yung hagilapin, hinahagilap natin sa alaala, yung isang bagay na tila, ang hirap-hirap pulihin sa ating kamalayan. Hindi natin mahuli yung alaala na yun, pero hindi natin mahuli, kinakapan natin, hinahalungkat, yung isang panauhin sa nobela niya ay may sinulat, may tala siya. Kaya yung tala na yun, natulungan siya na balikan yung kanyang alaala. So pwedeng may mga makakatulong sa atin na mabalikan yung mga alaala na gusto nating balikan. Kaya dito ay meron din tinatawag si Amado Hernandez ng mga mahalagang alaala sa ating buhay. Mahalaga. At kung traumatiko ang ating pag-uusapan, baka hindi yun yung mahalaga, Baka iba yung mahalaga, yung mahalaga ay yung nararapat at kinakailangan natin upang manatiling isang tuwid o na tao, di ba? Isang tao na matatag, di ba, sa ating buhay. At dito lang nababanggit yung mga bunting alaala, mga tanging alaala na nais nating mapanatili. Nais natin huwag malimutan, mga munti at tanging alaala. Mga bahalagang alaala. Pero minsan, nahihirapan tayong hagilapin ng mga yan. Kaya kinakailangan natin ng
tulong. Yung isa pang katangian ng alaala na makita dito sa akda ni Amado Hernandez ay parang dinadala-dala yung alaala. Parang kumbaga kaya nating dalhin, no? Dito ay dinadala ko ang yung alaala, dinadala niya ang alaala. At pwede rin ang dinadala mong alaala, ayon kay Amado, ibigay sa iba, no? So ang dinadala kong alaala ay pwedeng ibigay sa ibang tao. Pero syempre, kinakailangan na hagilap ko ito. Kailangan malinaw sa akin ang alaala ito. Ngayon ang tanong ay, paano ba nagmamarka sa ating kamalayan ang alaala? Kaya dito sa interesting itong akda ni Amado Hernandez, dahil narito ang iba't ibang mga paglalarawan kung paano kumakapit ang alaala sa ating kamalayan, ano? Halimbawa, yung isang paglalarawan sa alaala ito ay bakas, no? Bakas. Kumbaga ay may naiwan na marka, ano? Imprint sa ating kamalayan. At meron ding pitak, ano? Ng alaala. Yung pitak yata ay parang sisiglan, ano? O lalagyan ng alaala na yon. Meron din ginagamit niya ay nakintal at nalimbag na alaala. No, nalimbag o nakintal. Yung nakintal ay ibig sabihin na naukit. Naukit yung alaala. So, parang naukit doon sa ating kaisipan. Ano, itong alaala na ito. Kaya nalimbag, naisulat na alaala. Ngayon, ito ay importante, ano, itong usapin ng nakintal o naukit na alaala sa ating kamalayan. Dahil ang pagkintal o pag-ukit ay parang paglalagay ng sugat, no? Sugat sa ating kamalayan. At kung ang limbag ay pagsusulat at pagkintal ay pag-ukit, nalalaman natin na ayon sa ating mga historical linguists, yung sulat ay related sa Austronesian languages, sa sugat, no? Kasi yung ating mga halimbawa yung mga hanunuo sa Mindoro, sila ay nagsusulat sa kawayan ng kanilang mga tambahan, ng mga letra nila noon. At yung pagsusulat nila sa kawayan, ito ay pagsugat doon sa kawayan. Sinusugatan nila yung kawayan para maisulat yung kanilang nais, memorya na nais nilang mapanatili. Kaya ito ay kumbaga tuwirang may kinalaman sa tinatawag nating trauma. Dahil ang trauma ay, sabi nga, isang sugat. At itong pagkasugat ng alaala, no, pagkaukit ng mga bagay-bagay sa alaala, ay napakahirap humilom. No? Napakahirap gumaling ng mga ito. Kaya may mga nobela at may mga akda, no, kung naalala natin. May nobela si Lazaro Francisco. Ang pamagat nito ay Sugat ng Alaala. Ito ay nobela tungkol sa panahon ng ikalawang digmang pandaigdig. Meron din si Galauran, ano, na maikling kwento ng pamagat din ay mas maaga pa ito kay Lazaro Francisco, hindi ako nagkakamali, na Sugat ng Alaala din ang pamagat. Kaya ang alaala ay maaaring maging sugat, no? At itong alaala na ito ay bumabalik at bumabalik hanggang hindi gumagaling yung sugat niya. At yun yung klasiko na pagpapaliwanag hindi sa trauma, no? Itong mga alaala natin na parang sugat na hindi naghihilom ay mga trauma. Kaya itong mga pamamaraan ng pagsalita ng panauhin ni Amado Hernandez ay tuwirang naglalarawan ng mga traumatikong mga pangyayari. Ngayon, ang isa pang nalalaman natin tungkol sa alaala ay pwede maging sariwa ang ating alaala, no? 'Di ba? At dito ay yung nasabi ng mga panauhin sa nobela na nariwa sa alaala ni Mando ang ilang mapait na karanasan, no? Na nariwa. At alam natin na ang sugat ay pwedeng maging sariwa kung hindi ito naghihilom. Kaya itong term na nananariwa, sariwa pa rin ng alaala ng mga pangyayari yun,
parang usually ang tinutukoy pag sariwa yung alaala ay parang hindi maganda eh. Hindi ko lang alam kung tama yung aking pag-ano rin. Parang hindi sariwa pa yung alaala ko nung nangyari yung mga bagay na ganun. No, parang yung event na yon is actually a traumatic event. Ano, hindi niya malimot-limot yung nangyari na yun. Iba yung sa nagbabalik na alaala. No, yung nagbabalik na alaala, pwede yung nagbalik sa nobela ni Amado Hernandez, no? Yung si Amado Carter, nagbalik yung alaala ko ng pagpunta ko ng Switzerland, no? Masayang mga alaala ng kanyang pagpunta sa Switzerland, no? Pero yung pananaliwa ng alaala ay medyo, bagamat may neutrality rin yan, pwede siguro ay mas kumikiling doon sa negative, ano? Na sariwa pa yung mga alaala doon sa nangyaring pag-aaway natin, ano? Sa hindi natin pagkakaintindihan, ano? Ganon. Ngayon, sa nobela ni Amado Hernandez, meron ding fenomeno ng pagbura ng alaala. Nabura na sa kanyang alaala. Yun ay isang termino na ginamit ni Amado, no? Siyempre dahil nakasulat yung alaala sa iyong kamalayan, pwede mo gumamit kumbaga ng ang tawag doon ng eraser, no? Whiteboard eraser. Burahin mo lang yung mga nakasulat sa iyong alaala. At yung alaala na yun ay bura. Pero burado ba talaga ang alaala? Yun ang isang issue, ano? Kaya ba natin talaga magbura ng mga alaala? Or tinatago lang ba natin yung mga alaala na yan? Parang in a way, we may be living a kind of lie, ano? Lying to ourselves, you know, I forgot that thing already. I can't remember that, you know. But actually, you really know it, ano? Baga nandun pa rin, hindi talaga burado, pero ang sabi mo ay burado yan. Tapos may isa pang ginamit doon sa nobela ni Amado. Yung lalo pang mabuting mapinid ang pinto ng kanyang alaala sa may itim na anino ng nakalipas. Ano? May pinto ng alaala, ano? So may pinto ng alaala, sabi niya kailangan isarado na natin ang pinto na yan. Ano? Itong mga maitim na anino ng nakalipas. Kailangan na natin pagsarahan. Wag na tayo pumunta dyan sa mga alaala na yan. Pwedeng bukas yung pintuan na yun. Pwede tayo bumibisita doon sa mga maitim na anino ng nakalipas, mga mapapait na mga alaala na yan. No? Pero ang sabi ng character, mainam na ipilig natin, sarado natin yung alaala na yan. No? So there's that repression, no? The idea of repression. You repress yung mga traumatic memories, ano, ng mga yan, ano. So kita nyo ay kumpleto yung at least ito nobela to, kumpleto ito sa paglalarawan ng kung paano pinoproseso ang memorya, ano, kung paano iigpawan yung mga sugat ng alaala sa pamamagitan ng ganitong mga inilalarawan na proseso. Pero hindi ito ang natatapos. Itong proseso na ito ay tuloy-tuloy. Hindi tumitigil. Paulit-ulit ang proseso ng, kumbaga, pag-cope, pag-contain sa mga krisis na ito. Hindi ito ganap na maigpawan. Siyempre, ito siguro may usapin na ito sa mga psychologists, no, kung paano makamit ng isang tao ang mas malusog na pananaw sa kanyang buhay. Malampasan yung maraming mga trauma na naroon. Pero marahil hindi yun nangangahulugan ng paglimot, kung hindi nangangahulugan ng, ayun nga, yung sinasabi ng mga German na Bewältigung, no? To process it, to overcome. Actually, yung isip ng Bewältigung, overcome. Ano? Kumbaga, hindi nangangahulugan ng overcome na isang tabi, kalimutan, burahin. Kundi, dadaan tayo doon. Papasok tayo sa pintuan na yon. Pero lalabas tayo doon sa kabila pa. Lampas doon sa pintuan na binuksan natin doon sa mga alaala na yun. Kaya sa tingin ko ay may potensyal ang ganitong pag-aaral, no, ng panitikan, kung paano sa ating panitikan sinisikap nating maproseso ang ganitong mga traumatikong mga alaala, maging kolektibo man o maging individual. So ito ay maaaring masabi natin nagbubukas ng ilang posibilidad ng pag-aaral, ano, ng ating mga eskola, no?
So, siguro hanggang doon na muna ako, Vlad. Maraming salamat. Maraming salamat, Bomen slash Sir Bomen, na teacher ko sa maraming pagkakataon. Masaya ako lagi pag-guest ko itong si Sir Bomen kasi narinig ko naman kung paano siya magpaliwanag, di ba? Parang laging extra challenge kung paano susumahin ng moderator. Buti lang ilang beses ko na siya naging kasama sa mga forum, kaya medyo kaya. At isa sa mahalagang binabahagi niya sa atin yung posibilidad ng pag-aaral dun sa ideya na pwede tayong tumingin sa mga piyesang pampanitikan hindi dun sa context na yung mas pangkahulugan na agad, pero yung context na literal na context, ano yung mga katabing salita sa pinakaliteral na antas ng isang salita gaya ng alaala. At alam ko si Bomen at yung iba pa mga naging mag-aaral niya ay sumusubok sa ganitong klaseng pagtalakay na ang trauma nakakabit sa isang salita gaya ng alaala at kung ano yung mga nakadikit sa kunwari, kasama sa sentence immediately after ng salita o before ng salitang alaala, may kahulugan yan. Kay pagdaan, kay paghagilap, o pagtawid sa alaala. At magandang subukan. May mga instrumento yan na pwedeng gawin para makuha kung ilang beses sinasabi ang salitang alaala at kung paano ito ginagamit. Sa isang akda gaya nung kay Amado Hernandez, interesante din syempre na bahagi na ang trauma ay maaaring tingnan bilang kawalang kakayahan ng isang tauhan o ng isang tao na maging madali ang pagbalik doon sa mga masayang alaala. At tingin ko, baka yun din yung isa sa pwedeng puntaan doon na bahagi kanina, na ang isang karanasan na may pagka-negatibo na papasok doon sa usapin ng traumatic na karanasan, may ginagawa siya, nagsusugat siya sa isang, pwedeng literal, pero pwedeng syempre na sa usapin ng kamalayan, at somehow may kinukuha siya sa isang tao. At ang kinukuhang ito ay, siguro marami kinukuha, pero isa sa kinukuha ay yung kapasidad o kakayahan ng isang tao na maging madali ang pagbalik at paghagilap ng mga alaalang maganda. Pinapahirap ng trauma yung ating kakayahan na madaling makabalik doon sa mga eksenang nagbibigay sa atin ng kapanatagan at katiwasayan sa buhay. At yun nga, yung baka importante tignan kung paano hinaharap ang ganitong klaseng pagkawala, pagsusugat ng kamalayan patungo dun sa kawalan ng kakayahang makaalala gaya na nabanggit sa atin ni Bomen. Isa pa bago ko makalimutan, maganda rin yung kanyang pagtingin sa trauma na nasa usapin ng hindi siya static, gumagalaw siya, parang halimaw. Kung Full Metal Alchemist ito, para siyang chimera o sa isa pang sulatin. Ang ating mga karanasang sumusugat sa ating gunita at damdamin minsan ay parang gumagalaw-galaw na nila lang na hindi mo lang basta pasan-pasan kundi kinakalmot-kalmot yung balikat mo. At kahit na yun nga, na-overcome mo sa isang yugto, tumatawid ka sa mga pinto, nakalagpas ka sa unang stage, minsan kakatok siya uli para kamustahin ka. At constant na effort at struggle ang humarap kung ganito yung pananaw mo sa trauma. At malapit na po tayo sa ating bukas sa talakayan na isang bagay din na naisip ko yung tukol sa, maganda yung point ni Bomen tukol doon sa kapag sinasabi mo, actually, hindi mo pa nakalimutan yung trauma. So, minsan pag sinasabi mo na, nalampasan ko na itong masamang karanasan ito, minsan, isa pa rin siyang tangkang harapin, pero hindi pa talaga tunay na pagkawala. May isang libro na, actually, tukol sa moving on pag tayo raw po ay nasaktan, halimbawa, traumatic romantic experience, kung may ganun man, meron tayong tinatawag na will to possess or non-will to possess. At yung tunay daw na naka-move on na, ay kapag hindi na siya part ng winiwika mo. So, para dun sa mga nanonood na sinasabing naka-move on ka na kay blank and blank, hindi ka pa naka-move on kasi mayroon ka pa rin daw will to possess. Bahagi pa siya ng iyong wika. Ang tunay na naka-move on daw ay hindi na siya lumalabas sa isip mo at hindi mo na siya sinasabi. So, Roland Barthes naman yon. So, baka nabasa ni Doc Bomen si Lover's Discourse si Roland Barthes. Mamaya si Sharon Laco nabasa nila. Ngayon po, una sa lahat, sana po ay makabalik si Ma'am Ana. Paumanhin po ating sa recent na mga pabatid tukol sa ating mga internet provider, may ilang mga suliranin sa connectivity. So, mga ilang beses na po tiyatang bumalik ni Ana at nalalag out. Hopefully, makaabot siya sa ating open forum. Na ito pa naman po si Charleson at si Bomen para subuking sagutin, harapin ng mga tanong at komento ng ating mga kasama. So, ilan sa mga nakalagay na sa comments,
ay si Chris na ating laging tagapanood yan. Masasabi ring flash natin para makita sa screen. Masasabi ring isang uri ng trauma ang guilt. Ano po, ayan, umexit si Sir Bomen, Sir Charleston, tayo na lang palang sasagot nito. Masasabi ring isang uri ng trauma ang guilt. Ano po ang inyong pananaw ukol sa pagsulat naman ng mga nasa dating panig ng oppressor sa nagpoproseso ng kanilang trauma o guilt? So again po, para sa mga kakarating, yung trauma daw ay guilt daw ay isang uri ng trauma. Ano ang inyong tindig tungkol dun sa mga nagsusulat na dati ay nasa panig ng oppressor pero pinoproseso nila yung trauma ang naranasan nila? Kumbaga sila yung tagapagbigay ng trauma dati pero nag-guilty sila. So gumawa sila ng pelikula o kwento o essay na nagigilty sila. Nakabasa na ba kayo ng ganong klaseng piyesa o nakapanood ng pelikula? At ano po ang inyong tindig pagdating sa mga ganyan na mga klase ng cultural material, cultural text na ako'y oppressor o oppressor dati, may nagawa akong nakapagsusugat na akto, nakapagsusugat na alaala, pero baka hindi na. Pasok pa rin po ba yun sa processing ng trauma? Sir Charleston, kayang-kaya mo yan. Napakadaling question na yan. Hindi ko... I'm not May sure kung sino yung kung ano yung sample na... Ito po, meron siyang sample. May pahabol si Chris eh. Halimbawa, may mga kolonyal daw na bansa na gumagawa ng mga pelikula o akda upang i-representa ang collective guilt nila kasi nga colonizer sila for a time. So ano pong tingin niyo sa ganyang klaseng produced materials? Nag-iiba naman ng panahon di ba? Yung mga gumagawa niyan ay maaaring ibang henerasyon na rin. Diba? So, nagbabago naman ng pananaw. Nagkakaroon ng pagmuni-muni, di ba? Over kung ano nangyari of history. So, partly may ganon. Partly may guilt. So, hindi mawawala yun. Partly uso, di ba? Yung parang Empire Writes Back, nagiging uso rin, nagiging fad na rin yan. At na-implicate rin tayo, di ba? Those who buy into that. So, marami namang, complex naman yan, marami namang motivation. So, may guilt at pero hindi naman hindi naman fair to dismiss it na guilty lang sila. Okay, si Sir Bomen, ano pong inyong tingin danas sa mga ganyang klaseng panonood o pagkonsumo ng ganyang klaseng materyales? Tawag dito, kung sincero yung nangyayari, sabihin natin, kung sincero yung proseso ng pagproseso nitong sabihin natin, ito ay guilt, Ibig sabihin ako'y nagsisisi, At alam natin, katulad ng mga traumatikong mga bagay, ang pagsisisi rin ay parang hindi matapos-tapos, Kumbaga, kung may sugat sa alaala ng dulot ng ibang mga bagay, ang pagsisisi, talagang isa yan sa mga, talagang lagi bumabagabag sa atin, lagi akong nagsisisi, bakit nangyari yun? Bakit ko ginawa ang isang bagay na gano'n, Siguro ang pagkaunawa ko kung ito ay sincero na pangyayari, hindi lang ito kumbaga palabas, Ang masasabi ko diyan ay halimbawa may ginawa akong masama sa isang tao, na inustisya akong ginawa. Bilang isang individual, hindi kinakailangan ito'y halimbawa the white race oppressed the Indians, For example, ako meron akong isang racist na ginawa o labag sa pagkilala sa kasarian, karapatan sa kasarian o iba pa, anong uri o ano pa man na pang-aapi na ginawa. Tapos makakadanas ako ng pagsisisi. Ito ay may kinalaman doon sa pangyayari na yung trauma nung aking mga sinaktan ay nagiging trauma ko na rin. Ibig sabihin, nagkaroon ng proseso na hindi lang sila yon, ako ito. Naging kami ito. Naging tayo ito. At doon sa nakita ko, yung ginawa ko sa kanila. At yung ginawa ko sa kanila ay parang ginawa ko na rin sa akin. So yung trauma nila ay naging trauma ko na rin. Ibig sabihin, I can't live it down. Because it's also, their trauma is my own trauma.
And the worst thing is that I was the one who did that trauma to that person. So it's worse than yung kanilang trauma na dinaranas. Dahil sa kanila, yung trauma nila, may gumawa ng ganitong bagay sa amin. Ngayon ako, nararamdaman ko yung trauma nila. Nakikiisa na ako sa kanilang trauma. Pero sa isang banda, lumahok ako doon sa paggawa ng bagay na yun sa kanila. Kaya mas malala ngayon yung kailangan kong gawin na pagsisisi at paghihingi ng paumanhin sa kung ano man yung aking ginawa. Na hindi ko naman talaga malalampasan na. Pero nasa kanila na yung pagbibigay sa akin ng oportunidad na malampasan yon. Nasa kanila na yun, hindi naman nasa akin yun kung pagbibigyan nila ako eh. So, but I accept their trauma now as my own. And this is something that hurts me also. So, yun yung isang aspect na yan. Kung ganyan nga na tayo ay nag-guilt o pagsisisi sa mga bagay-bagay, ito ay identification. We identify now with the victim of our injustice, for example. And as we identify now, their trauma is now our own trauma. Salamat po sa tugon na iyan. At yun nga, siguro yung maalaga sa mga nasabi nila ayun nga, not entirely. Kasi nga may tinitimbang ka dyan at siguro yung sensitividad na sinasabi ay nandoon sa una, pag-amin na tagapagpasimuno ka ng trauma at inaako mo yung consequences at impact nito. At madalas, halimbawa sa ating kasaysayan, meron tayong mga tagapagpasimula ng trauma, pero ang kanilang mga nilalabas na materyales, hindi naman pag-ako o pag-amin doon sa kanilang sinagawang trauma. Pinag-uusapan natin yung materyales halimbawa na may kaugnayan sa diktadurya noong 70s at bulto-bulto na materyales dito, mas parang na-trauma din kami. Nahirapan kami, tapos hindi naman totoo yung nangyaring mga pag-torture at pagpatay. So baka yun yung ibang kaso yun, syempre, kapag ganoon. Kaya may konting caution yung ating mga tagapagsalita na tingnan mo rin yung kinukonsumo natin na timbangin kasi baka mamaya sinasabing nagka-trauma sila pero iba pala yung pinagmumulan. Kaya mahalaga rin yung pag-empower na mga mambabasa, tingin ko, sa taga-konsumo ng mga produkto. Yun naman yung isa rin sa binabaka natin sa ngayon sa dami ng natatambak sa atin na sakit, trauma, na parang may pinapabawas sa atin yung kakayahang maging mas mapanuri. Pero yun nga, dapat sabay na linangin ito sa panahon, lalo sa panahon ngayon. May isa po tayong comment pero hindi naman talaga tanong. Yung kinakwento ko kanina na yung proseso ni Bomen tukol doon sa pagtingin ng isang salita na may mga katabi. O nasabi nga naman ni Chris na ito daw yung tawag dyan. At totoo naman yan. Collocation analysis. Sir Bomen, konting sharing lang para sa mga nanonood. Kung sakaling interesado silang gawin yung approach mo sa sharing kanina. Ano essentially itong collocation analysis? Para lang alam nila. Baka makatulong sa kanilang mga proyekto. Yes, sorry, meron medyo hiwalay ito sa usapin ng trauma. No? Pero yung usapin nga, ginagamit ito ng mga lexicographer. No? Tulad ni Vlad, yan, isa yung na-train na lexicographer, ay paano ba malaman ang kahulugan ng isang salita? Kailangan mo malaman, makita kung ano yung environment, ano yung kapaligiran ng salitang yun. Yung kanyang kapaligiran, yun yung mga salita na kumakabit sa kanya. Yung mga konteksto ng paggamit. Kaya meron tayong mga software na pwedeng gawin ito. Kaya pwede mo makita yung alaala, halimbawa. Paano ba ginagamit ang alaala sa mga teksto natin, sa mga nobela, sa mga pang-araw-araw na pananalita. So, kailangan may corpus ka na digital, tapos pwede kang gumamit ng mga software, no? Para ito ay makita. So, doon sa na-discuss natin kanina, hindi naman nalalayo kung napansin natin, no? Bagamat ang bawat wika ay may iba't ibang pamamaraan kung paano niya inuunawa ang trauma o pinoproseso ang trauma, nakita naman natin doon sa mismong pag-aral natin tungkol sa alaala at yung kanyang mga yung collocation niya, yung the words which collocate, which are near alaala, na ito ay hindi naman nalalayo sa usapin ng trauma. Lalo higit yung salitang weird nga, yung salitang surat, sugat, this is not some empty etymological exercise. Siyempre, always have empty etymological games. I don't like those kinds of games. No? Pero it's improved, doon sa ating mga lingwahe sa Austronesian zone. Yung surat at saka sugat, basically cognates, similar, na magsusulat ka sa kawayan, susugatan mo yung
kawayan. So it's so close to what trauma is. Trauma is a wound, ano? And you write in your mind, ano? Nasulat sa utak mo sa tuwing na pagsugat. Si Rizal nga, meron siyang diniscuss sa kanyang Noli ba yun? Doon sa tungkol sa teacher. Sa Espanyol, la letra con sangre entra. No? Ang letra ay pumapasok sa pamamagitan ng dugo. Sabi doon, ano? Yung teacher, sabi niya, dapat pinapalo yung mga bata para matuto sila. Dahil la letra con sangre entra. May painting pa si Goya na ganyan, no? Yung kamaga, pinapalo yung mga bata. Sabihin yung, natututo ka lang kapag pinapalo ka. Dahil papasok lamang yung mga letra kapag sa pamamagitan ng dugo. No? Nusulat yung mga letra na yan sa pamamagitan ng dugo sa iyong ala. So, in that, ayaw ni Rizal dyan, no? Kay Rizal, education shouldn't be traumatic. Pero sa mga Espanyol, traumatic dapat ang education. Dahil kapag hindi traumatic ang education, you will learn nothing. Ano? Kailangan pinapalo ka para pumasok ang letter A sa iyong isipan, no? So yun yung interesting thing about this Austro-Norwegian thing na sugat, surat. They're actually the same thing, you know? Okay. Salamat sa sa sharing tungkol diyan. At yun nga yung I guess yung board naman ng anong tanong sa kasagot dito sa bahaging ito may mga ibang atake na pwedeng gawin para ma-appreciate yung ano yung ibig sabihin ng kaligiran ng binabasa natin. At kahit maiksi lang to kasi syempre iba talaga yung topic natin. Sana na-inspire kayo na sumubok sa ganitong klaseng mga saliksik. Ngayon po, balik tayo dun sa panitikan at trauma na tanong. Actually, simpleng tanong lang mula kay kasama nating Ma'am Grace Concepcion. Una, binabati tayo sa ating bahaginan. Pero may tanong siya tungkol sa, may napansin ba kayong pagkakaiba o siguro distinct na katangian kapag nagsulat ka ng trauma sa iba't ibang genre gaya ng poetry, fiction o non-fiction o anything, patterns na nakita na genre dependent o kung ano man po. Sir Charleston, sa inyong experience sa pagtingin ng mga tekstong pampanitikan, meron bang pagkakaiba kung tinula mo kaysa ginawa mong non-fiction ng iyong trauma? I think nasa individual yun ang isang strategy yung mythmate o yung fabulous, no? For instance, in Life of Pi, di ba? Ginawa niyang fabulous yung kwento na may tiger, may animals and all that, but yung isang kwento ay nagpatayan sila at cannibalism. That's actually what happened. So, I think it's yung strategy ay nasa writer yun. No? Kahit na siya ay siguro kung creative non-fiction, mas kailangan ng verisimilitude. Pero even then, I think nasa nasa strategy mo talaga kung saan ka paano mo, kasi part of it is kung nangyari sa'yo, then part of it is yung sarili mong therapy, sarili mong healing. Kung hindi, representation mo yun, diba? So it's a decision that kailangan gawin ng bawat manunulat. Tama yan, Sir Charles. Yung keyword natin dyan ay, yun nga, magde-decision ka. Minsan, ang hinahanap lang pala rin ng mga taga-basa natin yung pakiramdam na may pinili tayong mga manunulat na pupuntahan ng mga taga-basa. Kay mental health issue, kay trauma issue, o iba pang mga issue. Minsan daw kahit na gano'n kinopya ko lang to sa Wonder Boys na isang magandang nobela, na parang kahit maganda ka raw maglarawan ng mga kabayo o yung pamilya, listahan ng mga pangalan sa pamilya, gano'n ka man kahusay dito, kung mukhang walang piniling dapat puntahan ang manunulat, mawawalan daw ng halaga para sa mga taga-basa. At baka yun din yung susi dito. Hindi talaga nasa genre, pero yun nga, ano yung pipiliin mong direksyon sa representasyon kung di mo to karanasan o kung karanasan mo ito, paano mo babalansehin yung
paghilom na pansarili, saka yung pagbabahagi din ng danas na makakapagmulat sa iba. At sinasabi namin to nang alam namin hindi ito madali. Kaya, kaya ano rin tayo, isa tong constant na proseso ng pagbabantay. Doc Bomen, ikaw anong tingin mo dyan? Habang tinangka makabalik ni Ma'am Ana, sana po narinig tayo. Yay! Hello, Ma'am Ana. Go, Doc Ayun. Bomen, anong tingin mo dyan sa genre at trauma? Tawag dito. Gusto kong balikan yung sinabi mo kanina, no, na parang nabanggit mo yung pag-ibig at trauma, no? Siguro lahat ng pag-ibig ay traumatic, ano, sa isang banda. Yung pagpasok ng dahil doon sa mismo akda ni Amado B. Hernandez, yung sa nobela na ito, no. Bagamat ito ay may kinalaman sa kolektibong trauma, yung pinaka-traumatiko para sa character, yung gusto niya talaga makalimutan ay yung pag-ibig, ano. Yun yung gusto niyang binubura sa kanyang alaala. Individual na trauma ng pag-ibig, yun yung kanyang gustong ipawan. Ngayon, kung genre ang pag-usapan natin, katulad ng tanong ni Grace, ano, ay siguro very, I don't know if people will agree with it. Pero sa akin lang ay depende ito doon sa kakayahan ng isang form, literary form, to contain trauma. No? May mga forms sa palagay ko na mas may luwag, mas may espasyo para mag-build up ng sistema para ma-contain o ma-control o ma-proseso ang isang trauma. Halimbawa, yung mga prose, long forms, ano, ay pwedeng katulad ng akda mismo ni Hernandez, ay kumbaga ang daming pinagdaanan doon ng prosa na ito, kung kaya't napoproseso ng yung trauma. Siguro, kahit ito, yung habang mga tula ay pwedeng mag-proseso ng trauma. Pero if I look at lyric poetry, for example, the best kinds of lyric poetry are very traumatic, and the sense of their trauma is that it's trauma that hasn't been contained. No? In fact, it's trauma that just blasts through like a hole, into reality. So dahil nga doon sa limitations ng poetic form ng lyric, it does not have enough time to contain, to aim, to control and process trauma. So that's why napaka-powerful ng mga maraming tula na may lang, na I'll get back to this this one later. No, there's a German poet na galing, yung kanyang lyric poet is extremely traumatic. Sinabi to, alam ko ni Carlson yung tungkol sa sa yung German poet na yun, actually is Polish. Paborito ito babae. Yeah, so it's an example of sheer trauma in poetic form, without any containment. So it blasts a hole into this placid reality. So tingin ko ay meron ding depende yan sa kakayahan ng form para ma-control o ma-process ang trauma. Ang problema halimbawa sa nobela ay pwede niya talagang ma-process yan. It's like a machine or a factory which can actually process traumas. Pero some forms I find it more difficult to deal with this. Okay, kaya ba ng internet ni Ma'am Ana sumagot dun sa tanong na may best genre ba? Appropriate genre for trauma processing? Kaya ba ng internet ni Ma'am Ana habang binabati natin na yung mga nanonood, si Ricky, salamat sa paghabol. Yan, Joel, buti may audio na. Speaking of mga traumatic experiences, isa sa nilabas ng ICW ay panawagan para sa folio na nagpoproseso ng iba't ibang danas sa COVID-19. Ito po yung DX Machina na kung saan natapos na ang Volume 1. May panawagan pa rin po para sa Volume 2 na magtatapos sa September 30. At alam ko, si Ma'am Joanna ay hinihingian namin ng akda. Sana po ay makapagpasa kayo kahit na super tagal pa ng deadline next week na. Pero hoping tayo na makahabol ang mga dapat makahabol sa journal na ito.
Patapos na rin po tayo sa ating programa, so maaaring sagutin natin yung huling tanong. May phone in naman na sagot dito si Ma'am Ana. Pero yung huling tanong siguro na pwedeng sagutin ay ito. Mula po kay Maria Ella Betos. Gusto lang niya itanong sa ating isang guni, sa inyong tingin, paano ilulugar na isang manunulat sa paggawa ng akdang may trauma o mental illness? Yung ataking hindi makakasira sa imahen din nito. Yung tinutumbok niya ay paano kaya may iwasan na nagsusulat tayo tungkol sa mental illness halimbawa, pero may certain level ng pag-romanticize sa ganung klaseng kondisyon. Knowing, hindi tayo sure kung ano ibig sabihin nung na-romanticize, pero siguro baka kaya nang saluhin ng ating mga tagapagsalita ito. Doc Bowman, meron bang ganung mga nababasa na parang ni-romanticize ang trauma o mental illness? Any tips, any response kung paano mababawasan o paano i-handle ang ganitong klaseng approach sa pagsusulat? Ito pag-romanticize. Sa tingin ko ay dapat nandito si Ana no? Dahil mas itindi discuss siya kanina no. Pero tingin ko ay pwede kasing halimbawa, pwede ako bilang manunulat, pwedeng sincero na magsulat ako tungkol sa usapin ng mental illness. Pero pwedeng may mga tao na babasahin yan, sabihin nila, bakit na naman ganyan susulat niya? Di ba pag-romanticize lang yan, sabihin, pinapalaki niya yung usapin, ano? I think hindi may mga unsympathetic na pagbasa tungkol sa mga bagay na ganyan. Tingin ko yung mga unsympathetic, sabihin niya, laging romanticization ang ginagawa natin doon sa pagsulat tungkol sa mga problema. So, ganyan pa man, ay nasa sa manulat, sa kanyang masabi ni Charles dito, ay yung pagiging sincero doon sa pagtalakay nga niya. Except, of course, the mental illness can be exploited. It can be exploited not just as a literary theme, also in films. No? Pwede ma-exploit ang ganyan. Ano? Pero, halimbawa, sa mga nunod ng mga K-drama, Korean drama ngayong pandemic, siyempre, nunod ako ng It's Okay, It's okay not to be okay. No? I think it's basically hindi naman exploitative yung kanyang treatment. I think it was honest treatment of mental illness, So, pero pwede sabihin ng iba na yun ay commercialized treatment, So, I think nasa atin bilang mga manulat, ikapin natin na maging totoo o makatotohanan yung ating pamamaraan ng pagtalakay. Iba pa yung pag-exploit sa mga bagay na ito ng media, iba mga commercially interested entities. So, it's a very difficult answer to a question to answer, kung usapin nga ng are you romanticizing it? Kasi sometimes people say that because they don't understand how important or how heavy this problem actually is. But there's also something valid also. Yung actually nabanggit kong manulat kanina si Paul Celan talaga, si Paul Celan. Kung tingnan niyo yung mga tungkol sa Auschwitz, kita niyo yan. Talagang walang halos processing. In fact, nagpakamatay si Paul Celan eh. Hindi niya proseso yung kanyang trauma, These are very traumatic works of art, So, yung lyric form ni Paul Celan is it sort of push the limit, of this of the traumatic into poetry, So, yun yung paborito naman dalawa yan ni Alan Topa. Any case, sabi ko lang, mas maganda siguro sagot ni Charleston tungkol sa huling tanong na yun. Sige, si Charleston ang sasagot niya. Well, ang huling napanood ko na tungkol sa mental illness, yung I think ito sa HBO ito eh. I forgot the title exactly, parang You Are Not There or parang si Mark Ruffalo. He plays a dual character. Siya tsaka yung kambal niya. But it's based on an actual yung kambal sila pero yung isa ay walang mental illness. Yung kanyang kambal ay mental illness, So, buong buhay niya, in a way, inaalagaan niya.
yung kanyang kambal, no? And of course, it affected his own life hanggang sa nagpakamatay yung ano niya, no? Yung kanyang kambal. So I think that was a pretty unromanticized account of and I think it spurred a lot of din kasi there's this whole thing about genetic diba, cause, and then in this case they were genetically exact, no, pero yung isa meron, yung isang wala. And then again during the lockdown nabasa ko yung isang din, I forgot the title. It's about an American family na buong generation ay may mental illness, no? An American Story or something like that. So mahirap sabihin yung romanticizing it. Lagi namang be as honest as you can and research. Siguro yun lang ang magagawa natin as writers. You have to do your research. You have to get it right. Kung ano man yung condition na gusto mong sulatin. My advice is usually sa estudyante is yung pinaka mahirap kasi, di ba, ang advice lagi sa writing student, ang pinaka mahirap gawin ay maglagay ka ng isang character na may mental illness. That's always the most difficult thing to do because you might get it wrong, di ba? Tama. At siguro connected din doon yung tinext na sagot ni Ana para sa atin. At doon natin siguro tutuldukan yung ating diskusyon ngayong araw. Muli, maraming salamat po sa lahat. Ang tugon doon sa tanong mula kay Ana, do not think of mental illness as a prerequisite to art or genius. Think of it as part of our lived experiences that we must navigate and make sense of. But also, don't label people with mental illness as pa-victim or pa-romantic. So, meron ding sigurong panawagan na baka yung ideya na romanticize ang mental illness, kailangan din bantayan yung mga nagko-call out din ito. Baka iba rin kasi yung pinanggagalingan. So, parang balance sa pagitan ng pagtrato dun sa mental illness bilang yun nga, hindi siya writing device lamang. Meron siyang care sa sincerity na kailangang i-employ ng mga manunulat at kasabay nun sa mga babasa o nanonood ng mga material. Wag ding agad-agad alam ko ayaw daw ni Bome nito yung cancel culture. Wag daw mag-cancel agad ng tao kasi sasabihin romanticized daw ang treatment. At kung may time daw tayo mag-research, baka pwede tayo mag-invest sa pagtingin sa pagiging neurodivergent, yung pagkakaroon ng iba't ibang antas ng acquiring knowledge, learning, saka expression, at baka yun din yung susi sa pagsimulang harapin at hopefully malampasan ang ideya at pananaw experience ng trauma sa tulong ng pagbabasa at pagsusulat ng panitikan. At mula dyan, dahil doon, nagpapasalamat tayo kay Ana Sanchez, Ramon Guillermo, kay Charleston Ong, sa lahat ng mga nanood ngayong araw sa ating PAN episode tungkol sa processing trauma through writing. Salamat kina Chris, kina Alfred Diaz. Sana nabawasan yung trauma sa mga binahagi namin. Vicky, Ricky, Joanna, lahat po, sina Joel, sina PJ, yung mga usual nating nanonood. Pasasalamat sa ating ICW staff, sina Mads, Sai, Mondi at Mai, mga kasama nating bumuo ng programa sa technical side na ito. At speaking of mga bagay na nagbibigay ng masaya sa masalimuot na alaala, tayo po ay may inaasahang episode naman ng Ganap. Ito po yung ating literary at iba pang klase ng mga pagtatanghal na mangyayari mamayang alas 6 ng gabi. At ito po ay patungkol sa ating paksang paborito rin tinatalakay minsan sa panitikan, ang ideya ng lungsod. So mamayang alas 6, ipi-premiere po natin ang episode ng Ganap at meron tayong mga kilalang manunulat na binabasa natin at itatampok din yung mga kilala din nating manunulat na nag-ambag din ng piyesa nila sa aming open call
para sa mga pagbabasa at pagpapakita ng kanilang mga akda. Muli po pinapaalala na may folio kami tungkol sa COVID-19 na sana po ay makapagpasa kayo hanggang September 30 at abangan po natin ang iba pang mga gawain ng UP Institute of Creative Writing at suportahan po natin yung iba pa nating mga kasamahang may grupong pangmanunulat at pangsining na tinatangkang iproseso ang ating kolektibong mga danas kasamang trauma sa panahon ng COVID-19. So, hindi po nagpapasalamat tayo kay Charleston, kay Bomen at kay Ana sa ngalan po ni Rolando Tolentino at ang UP Institute of Creative Writing. Salamat po sa panonood hanggang sa mga susunod na episode ng PAN. Maraming salamat. Mag-iingat po tayo palagi.